Mainit na tanghali mga kasubis, bali may mga katanungan po sa atin. Idol Bait, ano po ba yung tinatawag na viewing at paano po ba yan? May kanya-kanya po tayong mga viewing. Ito, isa sa viewing natin. Ito po yung umulan umaraw. Bali ito, day 5. Day 5 po ng ating pagtuturo sa trapdoor. Ngayon po, ganito lang po kasimple. Ito po yung south team po natin. Makikinis na po yung iba, di ba po? Ayan po. Yung iba naman po, bata. Batch by batch, 3 batch po gagawin natin. Sarado po muna natin to. Mamaya, ang gagawin po kasi natin dyan, ipapasok po natin doon sa may trapdoor para maka-view sila doon sa trapdoor. Ayan po ito yung bagsakan po nila pagparatingan. Kaya alam po natin sila dyan. Nakaka-view po sila dyan. Pero mahabang panahon na po sila nakapag-viewing talaga. Dito po, naka 360 naman po yan. Ipaikot po yan. Kitang-kita po nila yung kaliwat kanan ng likod o harap po niyan. Para po yung ma-lessen po yung ating fly away. Siyempre, marami po itong south natin. Kaya 20-20-30 po gagawin natin na batch. Ganun po yung pagtuturo natin. Yan po, maya ipapasok ko na po doon sa trapdoor. Lalabas po tayo para makita nyo. At yung ating mga north team, pinahinga po natin, pinapakiramdaman po natin yan. Sumatotal, di naman tayo nagmamadali. Yan nyo na po mauna yung mga iba. Ang importante, safe po sila na ating pakakawalan. So far naman na yan, ganyan po yung madumi nila. May konting mga basa pero hanggat agapan kagad natin. Huwag na nating stressin. Ganun po kasimple. Ang nagtuturo po sa amin dito yung experience na. Yung yearly na taon na tawag dito na experience natin kung anong meron pagka nagkakarga sa truck. What's up mga ka-showbiz? Yun o! Salamat! Mainit na tanghali mga kasubis, bali may mga katanungan po sa atin. Idol Bait, ano po ba yung tinatawag na viewing at paano po ba yan? May kanya-kanya po tayong mga viewing. Ito, isa sa viewing natin. Ito po yung umulan umaraw, nakapag-view po sila 360. Pag sinabing 360, kita po nila dito yung view dito, kita po dito sa likod, kaliwa kanan, at dito sa harap. Malaking bagay po to para malesen po yung ating pagkakawala ng ating mga panlaban o young bird. Sumatotal, dyan muna po sila. Ito may makinis na, may mga baguhan pa. Then nakikita po nila yung kanilang paligid dito. Makawala man po silang disgrasya kung breeder po sila o magiging stock bird nyo po, naka-viewing po sila. Yun po yun. Then another viewing po namin, yun po nandito sa gilid, dito na sa harap, doon sa pasukan. Ito muna po yung dito sa harap para makita po nila yung harap mismo ng loft. Yan po. Then after that, mamaya mga medyo after 1 hour, lalagay na po natin sa trapdoor. Mag-viewing naman po sila sa trapdoor. I mean, dyan po sila sa loob, hindi po sila pwedeng lumabas. At tapos bubuksan lang natin yung pinakapinto ng trapdoor pagka yung papakain na po tayo para matataranta po sila, matututo silang pumasok sa trapdoor. Then bubuksan natin yung sliding door doon para papasok po sila. Yung south team natin, unang batch natin tinuturuan, nakapal naman turo na to sa isang araw, pwede na natin pakawalan. Then after yung pinapakawalan natin, kukuha na naman tayo ng another batch dito. Ayun yung viewing natin para dito sa ating trapdoor at saka dito sa front. Yan po. At ito po, yan po, maraming salamat sa nagtiwala. Ayun, napakasarap naman talaga pag maraming nagtitiwala po sa atin po, kay Love ni Bait. Love guard, para po sa ating love, pambudbud po natin. Parang ito po yata yung pang-kontra sa mga virus. Royal Feather, Pigeon Bath Salt, gamit na gamit po natin yan. Nandito po sa baba. Then Oxyplus, para po sa mata at saka pang-cleansing po yan. Tapos itong spot on, babasahin po natin kung ano meron po yan. Kapapadala lang po sa atin ni paring JR Chowa. Then pwede nyo po siya i-PM o kaya ako po i-PM nyo po kung doon po sa mga interesado. Suportahan lang po tayo ng mga produkto, lalo na kung talagang makakabuti sa ating mga panlabang ibon. Tayo naman po, wala tayong masamang tinapay. At saka pangalawa, sino pa bang tutulong sa atin? Diba tayo din po para sa pigeon industry, para sa pag-angat po ng ating pinapasukang industriya ng pag-iibon. Yan po. Ayan po yung simpleng pamamaraan ng viewing. Bakit nga po kailangan maging maingat sa viewing? Kasi pwede naman talaga po na pwede nyo naman pakawalan yan, bata pa, maliit pa eh. Hindi naman mawawala yan. Ang problema, nakapag-viewing man, hindi naman po sila marunong pumasok sa trapdoor.
minsan uuwi yung ipon nyo nandito lang sa mga bubong. Iikot-ikot po yan dyan, iikot-ikot po dito kasi hindi po nila alam yung tunay na pasukan ng inyong trapdoor o ng inyong bahay o ng kanilang bahay. Kaya importante, maturuan nyo po sila ng trapping. Suma total, pagka alam po nila yung trapdoor po dyan, yun po yung sa harap na pasukan, makikita nyo yung box na yan, ayan po. Ayan po, dyan po sila papasok. Dyan, malaking bagay po yung naturuan nyo silang dito viewing dito sa inyong loft. Pero siyempre, pagka during hapon na po kakain, pag hindi po nila alam talaga yung tunay na daanan, matatambak lang po sila dito sa labas. Mangyayari niya, maghuhulihan pa kayo. Samantalang pag naituro nyo po sa kanila yung trapping or yung trapdoor, siguro malilesen po yung mga hindi papasok o i-stickin nyo na lang. Mamaya pasok po ulit tayo doon, paliwanag natin po yung mga iba pong bagay-bagay at ating pagkakwentuhan. Sige po. Bali, nagpahinga po tayo ng ating mga young bird. Ipapahinga po natin ito ng 1 linggo. So matotal, bakit kamo? Nakapagkarga na po tayo ng 4 hanggang 5 beses po sa truck. At meron po tayo napansin na kakaiba. Dati po, dinedire-diretso lang po natin. Pag may napapansin po tayong ganun, gagamutin lang or i-treat lang. Tapos, i-load na uli. Ngayon po, magiging mas maingat po kami. Gawa nga po, sabi ko nga po, ang nagtuturo po sa atin yung experience, yung panahon. Yung kung paano natin experience dati, tapos kung paulit-ulit, mas magagawa natin ng paraan. Mas maharap natin babala-balansayin natin yung obserbasyon natin dati saka obserbasyon natin ngayon kung ano yung mas makakatulong. Ayun po, kung papansin niyo, meron po sila mga, unlike po doon sa kabila, doon sa ating pang south, mga buo, ito meron po something pero hindi po sila ganun kalala o hindi pa pero may basa po. Pero ayun po sinyalis po ng pwede na po sila magkasakit ng tuluyan. Kaya sumatotal, ang gagawin po natin para hindi magtuloy-tuloy yung kung ano nararamdaman nila, wag muna po nating stressin. Hindi ko muna po sila pinapakawalan, hindi po muna natin training. Inoobserbahan po natin, good for 1 week. Sumatotal, nagbigay po tayo ng back to basic, Baxidil, para sa antibacterial, anti-infective. Then, yung iba na nga po, katulad yan, soft diet muna po tayo. Makikita nyo po kung sino po yung malakas kumain o sino po yung mahina tumunaw. Kasi kung sa labas po natin, pakakawalan po natin to, hindi natin talaga mamamonitor. Pag may dumumi, katulad po niya, may dumumi, buo, si puti ito, buo, kita nyo. Pero kung sa labas po kasi sila, hindi nyo po sila mamamonitor. Tapos pangalawa pa po, siyempre, pagka kinakarga po sila, mas may stress sila. May marami po tayong mga bata po dito, katulad po dito. Ito po, kaya na sumabay sa liparan. Pero, pagka ng mga bata, opinion po ni Bait, kaya sumabay sa liparan. Pero siyempre, sa lakas ng katawan, o yung pag-recover, o yung mas madali po silang tablan, kahit nakabakuna po sila, kahit naka-prevention pa po tayo, mas madali silang tablan ng sakit kasi nga medyo mas napapagod o tawag dito, hindi pa sila ganun kabatak o hindi pa ganun sila kalakas ang katawan. Pero kung para mga basketball player, malalakas pa po maglundagan, malalakas pa po yung mga binatang tumakbo, pero lamang pa rin po yung talaga yung nasa wastong pangangatawan o gulang, yung mga makakalaban o yung ibon o yung taong player. Naintindihan niyo po yan kung nagbabasketball po kayo. Kung sa banggaan, lamang na lamang po talaga yung nasa wastong gulang o nasa wastong edad. At pagdating naman po sa recovery, lamang na lamang din po yun kasi batak na po yun Mantaling atin, malalakas pa lang ang loob, malalakas ang katawan, pero siyempre mga bata, papasok po yung edad. Kaya ngayon, mas mamonitor po natin para hindi po tayo tablan man ngayon o kung talab na, mas maiwasan o wag magtuloy. Yun po, ayun po yung mga panlaban namin. Mapapansin nyo, daming bata Ayun po, kami naman po hindi, katulad yan, naglulugo pa lang. Kami naman po hindi naman po namin talaga aim pa tong PHA na young bird na makapaglaro agad. Kasi nga, late na kami kumuha. Pero kung kaya naman kami ilaban, kung kaya naman natin gawa ng pamamaraan na mailaban pa tayo na mas maayos, susubukan natin. Wala namang masamang sumubok. Ang importante dito, bawat ginagawa po natin, may katumbas na aral o may katumbas na
ligaya o saya o ngiti. Tayo po yung sasagot sa bawat katanungan po. I mean, pag meron po tayong boss, pwede yung ganyang edad, tayo po makakasagot dyan sa pamamagitan ng susubukan natin. Dahil pagka puro tanong, hindi po natin masasagot yan. Pagka maganda po yung naging resulta, ibig sabihin, pwede pala talaga po yung gantong mga edad o gantong bata. Yun po, gaya ng una kong video, makikita nyo, meron po akong video na, ikot po tayo dito. Ito po yung ating south team. Ipapasok ko na po doon sa may loob ng trapdoor. Nakasarado po yung sliding door po dyan. Papasok po natin yun doon para makapag-viewing. Importante po para sa kanila yan. Para yung doon sa trapping, alam po nilang pasukan. Ngayon po, papasok na muna po ako dito para may lagay ko po doon. Hindi na natin maibibideo. Saglit po gawan po natin muna ng pamamaraan para mailagay po natin doon. Saglit po. What's up mga showbiz? Bali, ito yung viewing sa harap. Ito may tinatawag na front view para po dito sa ating ibon. Nasa trapdoor na po sila. Ayan po. Ibig sabihin, yung ibon po natin, ang view niya, nakapokus na po siya doon sa paharap. At the same time, ito po kasing sliding door natin dito sa trapdoor, nagagalaw po to. Ayan o. Ayan po. Mamaya po natin isasarado, bubuksan yan pagka oras po ng pagkain o kakain na sila. Sa ngayon, bahala po sila mabilad dito at makapag-view po sila sa harap. Yan po. Lahat po yan may cutting ng 4, 5, 6. Pare-parehas po natin o sabay-sabay nating kinating po yan para yung ibon po natin medyo hindi malakas pagka pinakawalan. Kasi may mga edad na yung iba dyan. Nasa 3 months, 4 months sa iba. Tataka po kayo bakit late po kami magturo. Parang isang turuan na lang po. Merong bata naman po nandun, batch by batch. So matotal, siguro naman po, hindi naman to pipitik to. Pinaka-the best siguro po, kami po, katulad nito. Sa isang araw, ito pang 5 beses na nilagay dito. Paliliguan muna po namin. Yung hindi basang-basa, yung tama lang para paglabas po nila dito, paglabas po nila dito, pwede po silang magpumagaspas hanggang dun lang. At hindi po sila pwedeng malaglag kasi nga hindi naman todong basang-basa. Ayun po, at saka malalakasing pakpak niyan Ayun po yung purpose namin para malesen po yung ating fly away. Yan, pwede po na siya nandyan. Tapos pagka medyo tuyo na o nakapagaspas siya ng maayos, pupunta naman po siya doon. Yung 4, 5, 6 na cutting, yun po yung malaking tulong kasi dahan-dahan po, kahit di pa po tayo nagpapalipad, ang ibon nyo po dahan-dahan po yung muscle po nila nag-grow sa kanilang kakayahan. Depende po sa kanilang ililipad o sa kanilang, halimbawa kung nandun lang sa perks, depende po kung gaano po sila nahihirapang umakyat sa perks o ngayon nandito sa labas, depende po kung gaano sila mahihirapan papunta po doon hanggang sa dahan-dahan makalipad na po sila at within a week lilipad na po sila sabay-sabay. Sa una hindi pa pero pag nakaisang linggo, ayun, makakapagsabay-sabay na. Doon na nila na-experience yung butas ng kanilang pakpak medyo nahihirapan. At least madaanan po na marami, hindi po sila sasama. I mean, kung oras ang parating ang kinagpakawala, nadaanan ng isang grupo, hindi po sila makakalayo kasi bawas nga po yung pakpak. Yun po yung proseso o yun po yung gusto nating ipakita doon sa 4, 5, 6 cutting. Bukod pa po doon, yung paglipad po nila nag-additional effort po sila ng pagaspas. Kaya yung muscle po nila, dahan-dahan, mas napapalakas kumpara po doon sa kompleto pakpak. Ayan po, kahit paulit-ulit po yung kwento natin o paulit-ulit po yung sistema natin, ibig sabihin, doon naman po tayo nagiging, ibig sabihin, doon naman po nalalaman na tayo consistent na ganun ginagawa. Hanggat naman maganda pa yung resulta, ididire-diretso pa rin natin yan Ito continuous learning naman. Kung halimbawa kung pangit yung magiging resulta o mas may maganda pang proseso doon, bakit di natin subukan? Pero sa ngayon, ay yung proseso natin, mas maganda po yung naidudulot niya, edi ituloy lang po natin. Yun po, sana dito sa simpleng video ni Baitli natutunan po kayo at kung sakaling meron pa po kayong idea na mas makakatulong o mas magkakaroon po tayo ng konting kaalaman pa o matadagdagan pa yung ating kaalaman, pwede po kayo mag-comment o magano po dito sa ating mga post o video. Sige po, ingat po kayo lagi. Mamaya na po uli. God bless.